Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako si Juan Matalas Nadila at maligayang pagdating dito sa aking channel, ang lugar kung saan bawat kwento ay may dalang aral, inspirasyon at pag-asa para sa ating lahat. Dito sa ating channel, hindi lang tayo nagkukwento, tayo rin ay natututo, nagmumuni-muni at pinapalakas ang ating loob sa mga kwentong magtuturo sa atin kung paano maging mabuting tao, maging matatag sa hamon ng buhay, at maging inspirasyon sa iba. Sa episode na ito, ating sisilipin ang isang kwento na punong-puno ng kabutihan, mahika, at aral na tatatak sa ating puso. Ang kwento ng Ang Alamat ng Kawayan o Bamboo. Isang kwento na magpapakita sa atin kung paano ang simpleng kabutihan, kahit sa maliit na paraan, ay maaaring magbunga ng malaking biyaya para sa lahat. Kaya bago natin simulan ang ating paglalakbay sa mahiwagang mundo ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong kwento na aming ibabahagi. Tara, samahan ninyo ako sa paglalakbay na puno ng aral, inspirasyon, at saya. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang batang babae na nagngangalang Amihan. Siya ay kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang kagandahan, kabaitan, at kahusayan sa gawaing bahay. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilala sa kanyang mapagpakumbaba at matulunging puso. Sa kabila ng kanyang kabutihang loob, si Amihan ay nakatira sa isang simpleng kubo kasama ang kanyang ina, na halos hindi kayang tustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Araw-araw, si Amihan ay tumutulong sa kanilang baryo, nag-aalaga ng hayop, tumutulong sa mga kapitbahay, at nagbibigay ng oras sa mga nangangailangan. Subalit, sa kabila ng kanyang kabutihan, may isang grupo ng mga kabataang lalaki sa baryo na madalas siyang asarin at bastusin dahil sa kanyang simpleng pananamit at pagiging mahinhin. Isang araw, nagpasya si Amihan na magpunta sa gubat upang maghanap ng mga kahoy at halamang gamot para sa kanilang ina. Habang nag-iikot siya, nakatagpo niya ang isang matandang babae na tila may sakit at walang kakayahang maglakad. Agad na tinulungan ni Amihan ang matanda, binigyan ng pagkain at inalagaan. Sa kagalakan ng matanda, siya ay nagbihis sa anyo ng isang diwata at sinabi, "Amihan, sa kabutihang ipinakita mo, bibigyan kita ng gantimpala. Ngunit tandaan, ang gantimpala ay hindi para sa iyo lamang, kundi para sa lahat ng makakakita ng biyaya ng kabutihan mo." Binigyan siya ng diwata ng isang binhi at sinabing, "Itanim mo ito sa tabi ng inyong kubo. At pagdating ng panahon, ito ay magiging kakaibang halaman na magbibigay ng kapakinabangan sa lahat." Sinunod ni Amihan ang utos ng diwata. Ipinagtanim niya ang binhi sa kanilang bakuran at inalagaan ito araw-araw. Lumipas ang maraming araw at sa di inaasahang panahon, tumubo ang isang matibay at mataas na halaman na may kakaibang anyo. Ang halaman ay may makakapal na tangkay at tuwing hihipin ng hangin, lumilikha ito ng malalakas na tunog na tila musika. Dahil sa kagandahan at kapakinabangan ng halaman, maraming tao mula sa ibang bayan ang nagpunta upang makita ito. Tinawag nila itong kawayan, sapagkat ang matibay na tangkay nito ay nagagamit sa paggawa ng bahay, kasangkapan, at kahit instrumento. Mula noon, ang kawayan ay naging simbolo ng kabutihan, pagtutulungan, at biyaya ng Diyos. At sa tuwing naririnig ng tao ang huni ng hangin sa kawayan, naaalala nila si Amihan, ang batang babae na may pusong dalisay at nagpakita ng kabutihan sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento mga kaibigan, ang kwento ng kabutihan at biyaya sa Ang Alamat ng Kawayan. Sa simpleng kabutihan ni Amihan, na tila maliit at walang halong pag-aalinlangan, natutunan natin na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magdala ng malaking pagbabago, hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ibang tao. Ang kawayan, na naging simbolo ng tibay, kapakinabangan, at biyaya, ay paalala sa atin na ang kabutihan at pagtulong sa kapwa ay laging may gantimpala. Minsan sa paraang hindi natin agad nakikita, pero tiyak na darating.
Kaya't sa bawat araw na dumarating, maging mapagpakumbaba at matulungin tayo dahil sa simpleng paraan, maaari tayong mag-iwan ng bakas ng kabutihan sa mundong ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nahanap ninyo ang inspirasyon sa aral na hatid nito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at higit sa lahat, mag-subscribe sa Ang Mga Kwento ni Juan Matalas na Dila para sa mas marami pang kwento na puno ng inspirasyon, aral, at kasiyahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, tandaan, ang kabutihan, kahit sa maliit na paraan, ay may kapangyarihan. Paalam mga kaibigan, at naway patuloy tayo na maging inspirasyon sa bawat araw. At huwag din nating kakalimutan, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.